lim ng kanyang mga mata, ngunit maganda pa rin. Anong ginagawa mo rito? Sinabi sa akin ni Bob kung kailan ka darating. Pakiusap, huwag kang magalit sa kanya, John. Humihingi ako ng paumanhin. Pakiusap, hayaan mo akong magpaliwanag. Wala akong interes hanggat hindi mo ipinapaliwanag kung bakit. Masasagot mo ba iyon? Maaari kong subukan. Pakiusap. Oo o hindi, Maggie. Ano? Hindi ko alam. John, tinanong ko ang aking sarili kung bakit at kung paano ko ito nagawa. John, pakiusap. Mahal kita, ikaw lang, pakiusap. Nagsimula siyang umiyak, tumulo ang mga luha sa kanyang mga pisngi. Masyadong maraming salita, Maggie. Naglalakbay ako buong araw. Pagod na ako. Gusto ko lang mag-check-in sa isang hotel. Tatawagan kita bago ako umalis, pero kailangan mong maunawaan, pakiusap. John, patawarin mo ako, pakiusap. Hindi ba natin ito maaaring kalimutan? Umuwi ka na, Maggie. Alam mo ang mga panuntunan. Kami ay isang team, walang tunggalian. Akala ko ibig sabihin nito hanggang sa kamatayan ay paghiwalayin tayo, pero tinanggal mo ito. Tapos na tayo. Kailangan ko nang umalis. Pinanood siya ni Maggie na umalis, sumakay sa taxi, at umalis. John, bulalas ni Bob nang pumasok si John sa opisina kinabukasan. Hello, Bob. Masaya akong makita ka. Nagtatanong ang mga kliyente tungkol sa iyo. Gusto nilang tumulong ka sa paglulunsad. Maaari ka bang pumunta sa Street, Louis sa loob ng 1 o 2 linggo? Kailangan ko munang makakita ng abogado. Aayusin ko ang aking mga pananalapi at aalamin kung ano pa ang kailangang gawin. Okay ka lang ba? Tanong ni Bob, na ipinatong ang kanyang braso sa mga balikat ni John. Bob, malinaw ang isip ko, pero emosyonal na patay ako. Hindi ko alam kung malalampasan ko pa ito. Kinuha ni John ang isang naka-frame na larawan ni Maggie, tinignan ito, at itinapon sa basurahan. Ipinapaalala sa akin ng lahat ang tungkol sa kanya. Baka dapat na tayong maghiwalay. John, ikaw ang puso ng lugar na ito. Mayroon akong mungkahi para sa iyo. Kapag nakatira ka na, lumabas tayo para mananghalian at mag-usap. Ayokong marinig iyon, Bob. Huwag mo akong subukang kumbinsihin na ibalik ang mapanlinlang na babaeng iyon. Hindi pwede. Hindi ako nagsasalita tungkol sa kanya. Nagsasalita ako tungkol sa trabaho. Tumawa si Bob habang siya ay umaalis. Kapag nagdiborsyo ako, kailangan kong tiyakin na hindi niya makukuha ang isang bahagi ng negosyo. Mayroon akong meeting sa isang abogado bukas. Kaya mo ba iyon? Oo, sa tingin ko isusuko ko ang aking sarili sa istasyon ng pulisya. Sisantehin mo ako para sa maling pag-uugali. At magiging konsultant ako pagkatapos ng diborsyo. Pagkatapos ay maaari lamang niyang hawakan ang aking mga bayarin sa pagkonsulta. Kailangan ko munang makakita ng abogado. Sa tingin mo magsasampa siya ng kaso? Sana nga, maaari tayong makipag-ayos. Magsasampa ako ng kaso para sa paglayo ng pagmamahal, mga isyu sa moral, at iba pa upang kumbinsihin siyang ibasura ang mga kaso. Aalamin natin ang mga detalye sa ibang pagkakataon. Kinasusuklaman ko ito, John. Binuo natin ang lugar na ito ng sama-sama. Ayos lang, babalik sa normal ang mga bagay-bagay, isang bagong normal. Kailangan ko nang umalis. John, kumusta ka? Ngumiti si Tim, na iniabot ang kanyang kamay. Mas maganda ako, Tim. Kailangan ko ng tulong sa personal, pamilya, kriminal, at batas sa negosyo. Anong nangyayari? 1 buwan na ang nakalipas, nahuli ko si Maggie kasama ang kanyang amo. Ay, nako, saan? Sa kama ko. Ay, nako, anong ginawa mo? Pinatulog ko siya at umalis. Nagpunta ako sa Naso sa loob ng 1 buwan, kahapon lang ako nakabalik. Alam ba niyang nakabalik ka na? Oo, sinalubong niya ako sa airport. Gusto ko ng diborsyo. Maaari mo bang ihanda ang mga papeles, o sabihin sa akin kung sino ang maaaring? Kailangan ko ring harapin ang pulisya.
Naniniwala ako na hinahanap ako dahil sa pananakit. Hayaan mo akong tumawag. Maaari ka bang maghintay sa labas? Sa tingin ko maaari nating gamitin ito upang makipag-ayos, dapat kang sisantehin para sa maling pag-uugali upang hindi niya maangkin ang iyong bahagi. Hindi ako kumuha ng mga larawan, kaya ang aking salita laban sa kanila. Hindi ako sigurado kung mananatili ang mga kaso ng pagtataksil. Okay. Isali natin sina Mary at George. Hindi ko alam kung paano ko ito makakayanan, gayunpaman. Ano ang iyong bayad, John? Huwag kang mag-alala ngayon. Aayusin natin ito. Lahat ay kawalan ng katiyakan. Hindi pa naisasampa ang mga kaso, ngunit nakakahiya ang pagiging arraign. Si John ay nagpakita sa harap ng hukom sa pamamagitan ng video link, kasama si George sa tabi niya. Mr. Baker, nakasulat dito na inatake mo si Mr. Brett Garris, sinaktan mo siya ng ilang beses. Paano ka nagmamakaawa? Nagkasala, ngunit hindi ko siya sinuntok sa ulo, sa mukha lang ng 3 beses. Inaamin mo ba na sinaktan mo siya? Mayroon bang nagpapagaan na mga pangyayari? Oo, iyong kamahalan, sagot ni George. Pakiusap, ipaliwanag. Mr. Baker, hindi ko sinasadya na maging walang galang, ngunit sila ay nasa gitna ng in flagrant delicto. Iyong kamahalan, putol ni George. Salamat, George. Oo, iyong kamahalan, ginagawa nila ito sa kama ko, sa bahay ko. Lumitaw ang isang pahiwatig ng ngiti sa mukha ng hukom. At nagpasya kang suntukin siya. Oo, iyong kamahalan. Sumasakit ang braso ko, kaya hindi ko naisip na nararapat ang isang pang-apat na suntok. Pinahahalagahan ng estado ang iyong pagpipigil, Mr. Baker. Ikaw ay nasa aking courtroom sa loob ng 2 linggo. Kasiya siya ba yun, Mr. Hans? Oo, iyong kamahalan, sagot ni George. Mr. Baker, nagkamali ka ng tao. Si Mr. Garris ay nangangampanya para sa state attorney at hindi masyadong masaya tungkol sa mga gastos ng kanyang emergency care at pagpapagaling ng ngipin dahil sa pinsala na iyong idinulot. Kung hindi siya masaya, gayon din ang district attorney. Maging handa, ngumiti siya kay John. Salamat, iyong kamahalan, magiging handa kami, sagot ni George para sa kanya. Oh, at Mr. Baker, pakiusap. Huwag ka nang suntukin ang kahit sino pa. Oo, iyong kamahalan. Ikaw ay pinakawalan sa iyong sariling pagkilala. Huwag umalis sa estado. Mr. H. Ikaw ang responsable para sa pagtiyak na ang iyong kliyente ay nasa korte sa itinakdang oras. Malaya ka nang umalis. Oo, iyong kamahalan. Habang umaalis sina George at John, bumulong si George, Diyos ko, ngumiti siya. Hindi ko pa siya nakitang ngumiti dati. Mukhang mabait siya sa akin, George. Hindi pa siya tinawag na mabait, mas katulad ng hangin, Harriet. Magiging interesante iyan. Kinabukasan, nakatanggap si John ng mga papeles sa pagwawakas sa pamamagitan ng surir na nagsasaad na ang partnership ay winakasen sa mga batayan ng moral dahil sa kanyang pag-aresto at nakabinbing paghatol. Dinala niya ang liham sa opisina ni Tim at itinapon ito. Ngayon ay wala nang natitira pang gagawin kundi maghintay. Ang yate ay nasa naso pa rin. Hindi siya maaaring umalis sa estado at walang trabaho. Nagmaneho siya patungo sa bay sa isang inuupahang kotse, umupo sa pampang, at pinanood ang tubig hanggang sa masyado ng madilim upang makita. Kinabukasan ng 11 a.m., habang nakaupo siya sa kanyang hotel room, tumunog ang telepono. Hello, John. Pakiusap, huwag mo itong gawin. Maggie, sinabi ko sa iyo na hindi kita kakausapin ulit hanggat hindi ka nagbibigay sa akin ng isang dahilan. Hindi ko sinasadya na mangyari ito. Basta nangyari na lang. Kami ay nagtatrabaho, nag-inuman, sumayaw, at pagkatapos ay basta nangyari na lang. Maggie, alam mo ba kung gaano ito kasakit? Dinurog mo ang puso ko. Akala ko tatanda tayong magkasama, maglalaro sa ating mga apo. Ngayon ay wala na ang lahat. Ibinagsak ni John ang kanyang kamay sa mesa. John,
Pakiusap, hayaan mo akong magpaliwanag. Hayaan mo akong ipakita sa iyo na mahal kita. Pakiusap, makipagkita ka sa akin, magpaliwanag, isang subok, pagkatapos ay pipirmahan mo ang mga papeles at magpapatuloy na tayo. Magkakaroon ako ng maraming libreng oras sa lalong madaling panahon, malamang sa kulungan. Oh my God, John. Paano ka na sis auntie? Magka-partner kayo. Moral clause. Kung ang alinman sa atin ay inakusahan ng isang krimen, ang kumpanya ay mapupunta sa isa. Mayroon akong petsa ng paglilitis sa susunod na linggo. Hindi ko siya papayagan na gawin ito, John. Hindi ko gagawin. Wala kang pagpipilian. Nagtatrabaho ka pa rin ba kasama siya? Pakiusap, makipagkita ka sa akin. Hayaan mo akong ipakita sa iyo na mahal kita. Ang kanyang pag-iwas ay hindi napansin. Huli na ang lahat. Gusto ko lang ayusin ang aking mga gawain at umalis. Pakiusap, pananghalian lang. Maaari tayong mag-usap sa isang pampublikong lugar. Okay, bukas sa The Luigi's. Sa Little L, tanghali. Okay, John, salamat. Mahal kita. Huwag mong sabihin iyon, at huwag mo na akong tawagin pang muli. Nawala mo na ang karapatang iyon. Okay, John, humihingi ako ng paumanhin. Nakaupo siya sa dingding nang pumasok siya. Mukha siyang kasing ganda noong nasa kolehiyo pa siya, bagamat may ilang dagdag na pounds at pulang mata. Maggie, hindi siya tumayo habang papalapit siya. Walang yakap, tanong niya na may pilay ng ngiti. Hindi, John, napakalamig mo. 30 taon na tayong magkasama. Nagsaya ka kasama ang ibang lalaki sa kama ko. Ilang beses? Gaano katagal? Minsan lang iyon, John. Inaasahan mo bang paniniwalaan ko iyon? Hindi ko paniniwalaan iyon. Isang pagkakamali iyon. Basta nangyari na lang. Pinapakinggan mo na parang nadulas ka sa balat ng saging. Hindi mo kailangang maging bastos, John. Hindi ba iyon ang sinabi ni Becky? John, humihingi ako ng paumanhin. Hindi ako makapaniwala na nawala mo ang iyong kumpanya. Lalaban ka ba? Hindi. Nasa kontrata iyon, tulad ng mga tuntunin ng moral sa iyong trabaho. Magsasampa ako ng kaso laban sa kanya para sa paglayo ng pagmamahal at sa iyong kumpanya para sa hindi paggalang sa mga tuntunin ng moral. John, sinusubukan mo lang akong saktan. Karapat-dapat ako rito. Sabihin mo ang anumang gusto mo, at tatanggapin ko ito, hayaan mo lang akong ipakita sa iyo na humihingi ako ng paumanhin, at na mahal kita. Alalahanin mo si Tim sa kolehiyo. Iyon ang iyong tanging pagkakataon. Oo, hindi ka na magkakaroon ng isa pa. Ano ang mararamdaman mo kung umuwi ka ng sabik na makita ang pag-ibig ng iyong buhay at natagpuan mo siya kasama ang ibang tao sa iyong kama? Oh my God, John. Humihingi ako ng paumanhin. Hindi ako nag-iisip. Hindi mo lang ako nakikita sa iyong isip sa sandaling iyon, hindi ba? Masakit iyon, John. Ang sakit ay nakakainis, hindi ba? Gusto mong makaramdam ng sakit? Subukan mo ang mga lalaki na tumatawag at nagtatanong kung anong ginawa mong mali. Anong sinabi mo sa kanila? Hindi ko sinabi. Nagtanong lang ako kung nasaan ka. Ang kanyang mga hikbi ay ginawa ang kanyang mga salita na pira-piraso. Kailangan mong tanggapin ang responsibilidad para sa iyong mga aksyon. Hanggat hindi mo ginagawa, walang magbabago. Hindi ko alam kung malalampasan ko pa ito o magtitiwala sa iyo muli. Sinabi ko sa iyo na mangyayari ito noong nasa kolehiyo pa tayo. Ikaw ay isang 10 laban sa aking 5. Tapos na ako. Kung hindi ako mapupunta sa kulungan sa susunod na 2 linggo, aalis ako rito. Saan ka pumunta, John? Alam kong nasa bangka ka. Natagpuan ko ang iyong truck at iniuwi ko ito. Nasa driveway iyon. Ibigay mo iyon sa isa sa mga lalaki. Ibigay mo iyon kay Sid, hindi niya ako inakusahan ng kahit ano. Hindi ko alam kung anong mangyayari kay Jimmy. Ibig mong sabihin, sa tingin mo mayroon akong girlfriend. Namutla ang mukha ni Maggie. Oh God, hindi. Tumulo ang mga luha nang hindi mapigilan. Humihingi ako ng paumanhin. Anong nagawa ko? Sinira mo ang pamilyang ito.
Hindi na ako naniniwala sa iyo, John. Pakiusap, maniwala ka sa akin. Minsan lang iyon. Umuwi kami galing sa bar, at nangyari iyon. Nakatulog ka kasama niya sa kama ko, ang pinakamahina na gawa na maaari mong gawin sa ibang lalaki, sa kama ko. Muling sumiklab ang galit. Oo, John, humihingi ako ng paumanhin. Hindi ko ito kaya. Aalis na ako rito. Huwag kang tumawag o sumulat sa akin. Harapin mo ang mga lalaki. Kung tatawagan nila ako, malalaman kong tinanggap mo ang responsibilidad. Sasabihin ko sa iyo kung hindi ako mapupunta sa kulungan. Kung ako ay mapupunta sa kulungan, hindi ako ang iyong tanging tatawagan. Tumayo si John, naghagis ng pera sa mesa, at lumabas. Inabot siya ni Maggie, ngunit itinaboy niya siya. Mr. Baker, sabi ng hukom. Nakikita kong tinanggap mo ang responsibilidad para sa iyong mga aksyon. Nagmamaneho ka ng medyo mabilis, ngunit kung hindi ka lumabag sa batas. Tiningnan niya ang mga papeles sa kanyang mesa, pagkatapos ay si John. Mayroon ka bang anumang mga pahayag, anumang sasabihin tungkol sa iyong parusa? Iyong kamahalan, humihingi ako ng paumanhin na dinala kami ng aking mga aksyon dito. Humihingi ako ng paumanhin sa pag-aaksaya ng iyong oras. Sana masabi ko na hindi ko na ito gagawin ulit, ngunit kung nahuli ko ang aking asawa. Tiningnan niya si George. In flagrant delicto. Ngumiti ang hukom habang bumulong si George. Oo, tama iyon. Sasaya akong suntukin siya ulit. Susubukan kong pigilan ang aking sarili. Mr. Baker, nagtatrabaho ka ba? Nasesanti ako dahil sa sagnay ng moralidad. Gusto kong bumalik, pero depende ito sa araw na paniwalaan ng korte na gumawa ka ng masamang desisyon sa ilalim ng matinding stress. Itinuturing ko ito bilang PBJ. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Hindi. Kamahalan. Ibig sabihin nito ay hindi kita idinedeklara na nagkasala o inosente. Binibigyan kita ng probation hanggang sa pagbaba ng sentensya. Mananatili ito sa iyong record sa loob ng 5 taon. Kung gumawa ka ng isa pang krimen sa susunod na 5 taon, maglilingkod ka ng oras para sa krimeng iyon at sa krimeng ito, doble o walang kaparusahan. Kaya mo bang umayos? Oo, kamahalan. Makakatulong ito sa akin na pigilan ang aking sarili. Ang iyong abogado ay magkakaroon ng papel para sa iyo upang pirmahan. Malaya ka nang umalis. Salamat, kamahalan. Lumingon si John upang umalis, sumulyap pabalik sa hukom, nangumiti sa kanya, at umalis sa silid. Ang mga abogado, sina John at Bob, ay nakaupo sa mesa. Hindi ako makapaniwala, John. Hindi ko pa siya nakitang ganyan kadali sa kahit sino. Ang PBJ para sa pananakit ay bihira. Paano ito makakaapekto sa aming plano? Paano natin mapoprotektahan ang negosyo mula kay Maggie? John, bumalik ka na lang sa trabaho. Kung hindi, maaaring wala na tayong negosyong natitira para protektahan, sabi ni Bob. Patuloy akong magtatrabaho para sa negosyo, Tim. Paano kung babalik ako bilang isang empleyado, hindi bilang isang kasosyo? Kapag natapos na ito, maaari akong i-promote pabalik bilang kasosyo ni Bob. Maaaring gumana iyon. Hayaan mong suriin ko ang mga kasunduan sa pakikipagsosyo, tingnan kung anong mga probisyon ang naangkop sa ilalim ng PBJ. Hindi ka nahatulan, ngunit kailangan nating sundin ang libro. Napirmahan na ba niya ang mga papeles? Hindi pa. Bob, babalik ako sa NASO. Magtatrabaho ako ng malayuan at aalamin kung paano ko siya mapapapirma. Maaaring pumunta ako sa Street, Louis sa susunod na linggo. Sigurado ka ba, John, na wala kang paraan para makabalik? Hindi. Tapos na ako. Gusto ko lang magpatuloy sa buhay ko. Naglakad si John pababa sa pier, tumingin sa malalim, at nakita ang bakanteng lugar kung saan naroon ang bangka ni Sarah. Isang alon ng kalungkutan ang tumama sa kanya, napagtanto na wala na siya sa kanyang buhay. Iningatan niya ang mga alaala ng kanilang panahon na magkasama, sa paglalakbay sa bangka kasama ang kanyang mga magulang.
Patunay siya na mayroong mabuti at tapat na mga babae. Pinanood ni Maggie si John na umalis sa restaurant, nadarama ang kanyang sakit na parang isang bigat sa kanyang dibdib. Nahirapan siyang huminga, nanginginig ang kanyang mga kamay. Gusto niya siyang yakapin, upang pagalingin ang lahat, tulad ng ginawa niya noon, ngunit alam niyang tapos na talaga. Hinalikan niya si John sa kanyang isipan sa huling pagkakataon, nadarama ang kanyang init habang umaagos ang mga luha mula sa ilalim ng kanyang sunglasses. Nanay, talaga, nagbibiro ka ba? Tanong ni Jimmy. Nahuli ka sa kama ni tatay. Alam mo ba kung nasaan siya? Hindi. Sinubukan kong tumawag, ngunit hindi niya sinasagot. Sa tingin ko alam ni Sid, ngunit hindi niya sasabihin sa akin. Nanay, galit na galit ako sa iyo. Hindi ako makapaniwala na ginawa mo ito. Mahal pa rin kita, nanay, ngunit hindi ko maintindihan kung paano mo nagawa iyon kay tatay. Kailangan ko siyang tawagan. Sana sagutin niya ang tawag ko. Nasa labas siya ng bansa, nanay. Ayaw kanyang kausapin o si Jimmy, sagot ni Sid sa susunod na tawag. Sid, pakiusap na kausapin niya ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Nakikipagtrabaho ka pa rin ba sa lalaking iyon? Oo, mayroon akong mga bayarin na babayaran, isang mortgage. Maghanap ka ng ibang trabaho, nanay. Maliban kung walang ibig sabihin sa iyo ang lalaking ito, handa ka nang iwanan ang pamilya. Kung hindi, iiwanan ka ng pamilya. Sid, bakit ka nagiging bastos? Hindi ako ang nagkamali, nanay. Ikaw ang gumawa. O Diyos ko, nagkamali talaga ako, hindi ba? Ibinaba ni Maggie ang telepono at umupo sa mesa sa kusina, nakahawak ang kanyang ulo sa kanyang mga kamay. Hanggang sa madilim, lumipat siya sa silid tulugan at humiga sa kama, hindi maintindihan kung bakit galit ang lahat. Isang pagkakamali lang, naisip niya. Umagos ang mga luha habang humuhuni siya ng isang awit ng manloloko na nakatanim sa kanyang ulo. Ang bagyo na tumatawid sa Atlantiko ay ang ikalimang bagyo na pinangalanan sa panahon, na inaasahang aabot sa lakas ng hurricane sa oras na tumama ito sa Virgin Islands. Maaapektuhan nito ang Puerto Rico, Dominican Republic, at posibleng ang Carolinas sa susunod na linggo. Pinayuhan ang mga residente sa daanan na maghanda para sa mga hangin na hanggang 140 miles per hour at mga pagtaas ng bagyo na 4 hanggang 7 talampakan. Si John ay may 2 araw upang maghanda para sa bagyo. Plano niyang atali ang down dip at napansin na maraming bangka ang umalis na para sa imbakan sa US. Nagsimula siyang atali ang natitirang mga bangka. Tinitiyak na ang mga lubid ay nakatali ng mahigpit ngunit maluwag upang makayanan ang bagyo. Sumali sa kanya ang mga manggagawa sa marina. Hoy, anong balita? Tanong ng isa, sinusubukang isecure ang mga bangka bago ang bagyo. Kailangan ko ng mas marami at mas mahahabang lubid, at makakatulong ang isang dinghi. Bakit kailangan ng dinghi? Gusto kong iunat ang lubid upang panatilihing malayo ang bangka sa pantalan at magpatakbo ng isang linya ng pangingisda upang patatagin ang mga ito. Kukuha ako ng mas maraming lubid. Ano ang pangalan mo? John. Sa iyo, Jose. Sa tingin ko Espanyol iyon para kay John, tama. Ngumiti siya, at ngumiti rin si John. Oo, sa tingin ko tama ka. Nagkamay sila, at nagdala si Jose ng 5 iba pang lalaki kasama niya at isang kartilya na puno ng mga lubid. Ginugol nila ang araw at kalahati sa pagtali ng mga bangka. Maaliwalas ang kalangitan, at ang tunog ng mga alon ay umaalingaw mula sa baybayin. John, saan ka mananatili sa panahon ng bagyo? Tanong ni Jose. Umaasa ako ng isang silid sa isang kalapit na resort. Mananatili ka sa akin at sa aking pamilya. Ligtas ito. Nakaranas na kami ng maraming bagyo nang walang pinsala. Hindi ito malaki o magarbong, ngunit okay lang. Salamat, Jose. Ngunit ayokong abalahin ang iyong pamilya. Ngumiti si Jose ng kanyang baluktot na ngiti. Hindi mo kami aabalahin. Mananatili ka sa amin. Tumango siya, at naayos na ito. Ihanda natin ang bahay. Pumasok si John sa bahay ni Jose,
Isang simpleng istruktura ng cinder block na may bubong na yero. Nagmaneho sila paakyat, na ikinaginhawa ni John. Madilim ngunit maayos ang loob. Ang pangunahing silid ay pinaghihiwalay ng isang kurtinang bead. Narinig ni John ang galit na boses ng isang babae mula sa likod ng kurtina. Umikot ang mga mata ni Jose at naglakad sa pamamagitan nito, iniwan si John na nakatayo roon. Pagkatapos ng isang malakas na pag-uusap na kalaunan ay tumahimik, bumalik si Jose kasama ang isang magandang babaeng Hispanic sa kanyang 30s. Mayroon siyang mahabang maitim na buhok at isang curvy na katawan. Inilahad niya ang kanyang kamay, at nakipagkamay si John, napansin ang kanyang malambot ngunit magaspang na mga daliri. Kaibigan ka ni Jose? Tanong niya sa sirang Ingles na may malakas na accent ng Espanyol. Oo, ma'am. Nandito ako para tumulong. Dito ka ba mananatili para sa bagyo? Oo, kung hindi mo mamasamain. Okay. Salamat, ma'am. Magtatrabaho ka, magluluto ako. Sinundan ni John si Jose sa labas. Inisecure nila ang mga bintana ng mga piraso ng corrugated na yero, at sumali ang mga kapitbahay upang tumulong. Lumipat sila mula sa bahay patungo sa bahay habang dumidilim ang kalangitan at nagtitipon ang mga ulap ng bagyo. Masyadong abala si John para tawagan ang kanyang mga anak o mag-alala tungkol sa down deep. Nakatuon siya sa pagbibigay sa mga bangka ng pinakamahusay na pagkakataon na makaligtas sa bagyo. Pabalik sa bahay ni Jose, nanirahan sila sa mga canvas chairs sa balkonahe. Nagdala ang babae ng 2 malamig na beer, ibinigay ang isa kay Jose at ang isa pa kay John, pagkatapos ay tahimik na bumalik sa loob. Asawa mo ba siya, Jose? Tanong ni John. Tumawa ng malakas si Jose. Hindi, John, patay na ang asawa ko. Ito si Hermosa, ang aking bayaw. Maganda siya, hindi ba? Oo, siya nga. Sumali ang iba pang mga lalaki sa kanila sa balkonahe, tinatanggap ang mga beer mula kay Hermosa, nang umiti sa unang pagkakataon sa presensya ni John. Ito ay isang magandang ngiti. Nakinig si John sa kanilang pag-uusap, na nauunawaan lamang ang ilang parirala. Pinanood niya ang kalangitan na dumilim at nadama ang paglakas ng hangin, na napagtanto na papalapit na ang bagyo. Naisip niya ang down deep at nadama niya na nagawa na niya ang lahat ng kanyang makakaya upang protektahan ito at ang komunidad. Habang nagsimula ang ulan, nagpasalamat ang mga lalaki kay John at umalis. Nag-alinlangan ang isang lalaki, pagkatapos ay nakipagkamay kay John, na sinasabi, "Salamat, John, sa pagtulong sa amin ngayon." Kaibigan ka, hindi ba? Oo, magkaibigan tayo. Walang anuman, sir, sagot ni John. Tumama ang bagyo, hindi kasing lakas ng inaasahan, ngunit malakas pa rin. Nawalan ng kuryente habang natutulog si John sa sopa. Lumabas si Hermosa mula sa likod ng kurtina, itinuro ang sopa, at bumangon si John upang sumama sa kanya. Ipinatong niya ang kanyang braso sa paligid niya habang nakayakap siya. Umupo sila ng ganoon ng maraming oras, pantay ang kanyang paghinga habang nakatulog siya. Kalaunan ay nakatulog din si John. Nagising siya at nakita siyang nakatingin sa kanya na may halong emosyon. Nakamamanghang ganda siya. Lumitaw si Jose, nakita sila, nagkibit balikat, at nagtanong, "Kue pasa aki?" Nagsimula si Hermosa sa isang mabilis na paliwanag. Sabi niya tinulungan mo siya sa bagyo. Natakot siya, at niyakap mo siya. Sinabi rin niya na perpekto kang Ginoo, ngunit hindi ako sigurado kung masaya siya tungkol doon o galit. Mga babae, hindi mo sila maintindihan, hindi ba? Hindi ko kaya, sagot ni John. Jose, handa ka na bang pumunta sa wharf? Kailangan kong tingnan ang down deep. Umalis si Hermosa para magluto ng almusal. Gutom ka ba, John? Uupo tayo sa balkonahe. Okay. Dinala ni na John at Jose ang kanilang mga upuan sa balkonahe at pinanood ang pagkabuhay ng kapitbahayan. Ang mga nahulog na sanga ay kinaladkad sa gilid ng bangkita, at nilinis ang mga bakuran. Dinalhan sila ni Hermosa ng mga plato ng scrambled eggs na may maanghang na salsa at spiced.
Beef. Ito ang pinakamasarap na pagkain na nakain ni John. Kinuha ni na John at Jose ang mga nahulog na sanga ng palma mula sa lumang Toyota pickup ni Jose at naghanda na umalis. Nakipagkamay si John kay Hermosa, ngunit hinayla siya nito sa isang yakap at sinabing, "Salamat," sa isang malakas na accent ng Espanyol. Yumuko si John, sumakay sa truck, at idinikit ang sarili sa kanya. Mabilis ang biyahe papunta sa marina, kung saan umiwas si Jose upang iwasan ang mga debris. Sa marina, nakita nila ang isang bangka na binaha at ang isa pa ay nasira, ngunit buo ang down deep. Dumating ang crew ni Jose at nagsimulang magtrabaho. Nagpasalamat si Jose kay John sa kanyang tulong, na nakahinga ng maluwag na nakaligtas sila sa bagyo ng mas mahusay kaysa sa inaasahan. Jose, paano ang tungkol sa lumubog na bangka? Tumutulong ka ba? Tanong ni John. Siyempre, tingnan natin kung ano ang magagawa natin. Natagpuan nila ang kinakailangang kagamitan sa shed. Tumulong si John na isecure ang mga airbag at pinatakbo ang mga strap sa ilalim ng lumubog na bangka. Gumana ang sinaunang compressor, at nagsimulang tumaas ang bangka. Pinalabas nila ang tubig, at pagdating ng gabi, maayos na ang marina. Salamat, John, sabi ni Jose, hinayla siya sa isang yakap. Sasama ka ba sa akin? Salamat, Jose, ngunit mananatili ako sa down deep. Pakiusap, pasalamatan mo si Hermosa sa lahat. Pinaandar ni John ang generator sa down deep at nag-charge ng kanyang telepono. Mayroon siyang ilang mensahe mula kay Sid, 2 mula kay Jamie, at 1 mula kay Maggie. Mayroon ding mensahe mula sa isang hindi pamilyar na numero, John, narinig ko ang tungkol sa bagyo at gusto kong tiyakin na okay kayo ni Down Deep. Gusto kong makabalik sa iyo. Sarah, matapos tiyakin na okay si Sid, tinawagan niya si Jimmy. Jim, hi, nakita kong tumawag ka. Oo, tatay, talagang nag-alala si Sid sa iyo. Pasensya na, tatay. Sinabi sa akin ni nanay ang nangyari. Pasensya na kung sinisi kita. Okay lang, Jim. Sinabi ko sa iyo na huwag kumampi hanggat hindi mo alam ang buong kwento. Alam ko, tatay. Kaya mo ba siyang patawarin para sa kapakanan ng pamilya? Jim, hindi ko kaya. Sinira niya ang tiwala ko. Hindi ko na kayang maranasan iyon muli. Nakaupo si Maggie kasama si Becky, nag-aalala. Oh my God, Becky, naroon siya sa bangka. Sana ayos lang siya. Maggie, alam niya kung ano ang gagawin. Kung may makakalampas man dito, si John iyon. Ano ang gagawin mo? May kumatok sa pinto. Binuksan ito ni Maggie. Ikaw ba si Margaret Baker? Oo, maaari ko bang makita ang ilang ID? Oh Diyos ko, pinagsisilbihan ba ako? Becky, dinidiborsyo niya talaga ako. Pinagsilbihan ka na. Kinuha ni Maggie ang sobra, lumubog sa sopa, at bumulong, hindi. Humihingi ako ng tawad. Isang beses lang iyon. Wala itong ibig sabihin. Maggie, may ibig sabihin iyon kay John. Pagkaraan ng 2 araw ng bagyo, si John ay nasa deck at inaayos ang pump. Anong ginagawa mo? Tanong ni Sarah, nakatayo roon sa isang kulay rosas at puting guhit na shirt. Sarah, anong ginagawa mo dito? Naglakad siya papunta sa gilid ng bangka. Narinig ko ang tungkol sa bagyo. Sinulatan kita ngunit hindi ako nakatanggap ng sagot. Maaari ba akong sumakay? Kukuha ako ng upuan. Saan ka naglalagi? Natutuwa akong makita ka. Hindi ko pa alam kung saan ako mananatili. Hindi lahat ng hotel ay bukas. Dumiretso ako mula sa airport. Pasensya na, John. Bobo iyon. Anong ibig mong sabihin, bobo? Akala ko hindi na kita makikita muli. Hindi ko matanggap ang isipin na kailangan mo ng tulong. Pasensya na, John, hindi ako dapat pumunta. Sarah, ang panahon na ginugol natin na magkasama ay espesyal. Isa kang kamanghamanghang babae. Aalamin natin ang isang bagay. Tutulungan tayo ni Jose. Okay lang, John. Ako lang. Pamatak ang isang luha sa kanyang pisngi. Babalik na ako sa airport. Kausapin muna natin si Jose.
Sandali lang. Yumuko si John, hinalikan ang tuktok ng kanyang ulo, at pumunta para hanapin si Jose. Sa susunod na linggo, nag-isda sina John at Sarah, naglayag, nagpahinga sa beach, at gumugol ng oras sa pagkakakilala sa isa't isa. Nang umalis si John papuntang St. Louis, magkasama silang lumipad sa mainland. Sa mga sumunod na buwan, madalas silang nag-uusap sa telepono. Umupa si John ng isang bahay sa isla at nagtayo ng isang opisina. Nakipag-ayos siya kay Bob na bumalik sa opisina sa loob ng ilang araw bawat buwan, direktang maglakbay sa mga kliyente mula sa NASO, at gawin ang kanyang disenyo online. Ipinromote ni Bob si John bilang shareholder, at nagbukas sila ng isang opisina na may 5 inhinyero at support staff na nagtatrabaho sa mga proyekto sa isla. Pumayag si Maggie sa mga tuntunin ng diborsyo. Itinago niya ang bahay, at hinati nila ang likidong assets ng pantay. Kinasuhan ni Maggie ang law firm para sa maltreatment, na nagresulta sa pagkasante ni Pumper. Nahirapan siyang maghanap ng trabaho at tuluyang umalis sa lugar. Ibinasura ang kanyang paghahabol laban kay John, at tumanggap si John ng isang settlement mula sa firm, na itinatabi niya para sa mga hinaharap na apo. Nagkita sina Sarah at Maggie isang maaraw na hapon nang bumisita sina Sid at Kristen, kasama sina Jim at Courtney. Umupo si John sa balkonahe ng kanyang inuupahang bungalow, tinutulugan ang kanyang unang apo sa isang matibay na upuan. Pinanood ni Maggie mula sa paanan ng mga hagdan ng balkonahe. John, akala ko gagawin natin ito ng magkasama. Ako, humihingi ako ng tawad. Wala talaga itong ibig sabihin sa akin. Maggie, malaki ang ibig sabihin nito sa akin. Ipinakita nito na walang halaga sa iyo ang pinagsamahan natin. Sinira nito ang tiwala ko at sinira ang puso ko. Kinailangan kong magpatuloy o mamatay. Hey baby, sabi ni Sarah, lumalabas na may dalang isang tray ng iced tea at isang soft drink para sa sanggol. Tiningnan niya si Maggie, pagkatapos ay si John, at pabalik kay Maggie. Hi, napakaganda mo, tulad ng sinabi ni John. Ako si Sarah. Lumubog ang mga balikat ni Maggie, at pumatak ang isang luha sa kanyang pisngi. Sana maging magkaibigan tayo, sabi ni Sarah, na inilahad ang kanyang kamay. Hi Sarah, sana nga rin. Alagaan mo siya ng mabuti. Nararapat niya ito. Napakaswerte mong babae. Pagpasok ni John sa bahay, nakarinig siya ng pamilyar pero di inaasahang ingay. Wala siyang pakialam kung bakit siya umuwi ng maaga, basta't nakauwi siya. Binuksan niya ang pinto. John, hindi, lumayas ka. Humakbang si John, dahilan para mapa-atras si Pumper. Hinawakan ni John ang kanyang manipis na buhok at hinayla siya paatras. Gusto kitang sirain, sabi ni John ng mahinahon, nakatingin sa kanya sa mata. Itaas mo ang baba mo. Hindi mo ako pwedeng saktan, kakasuhan kita. Hayop ka. Itaas mo ang baba mo. Kalmado at pantay ang tono ni John, tinatago ang galit sa ilalim. Sinisumpa ko sa Diyos, kakasuhan kita. Alam mo ba kung sino ako? Akala mo ba may pakialam ako? Itinaas ni Pumper ang kanyang baba, nakangiwi, iniisip na kaya niya. Ngumisi si John at ilang beses na kinuyam ang kanyang kamao. Oh my God, John. Anong ginawa mo? Brett, marami akong tanong sa iyo, pero hindi ngayon. Kailangan kong umalis bago ko gawin sa iyo ang ginawa ko sa kanya. Basta't tandaan mo, hayop ka. Mahina at nagbabanta ang kanyang boses. Hindi sumisigaw si John kapag galit, nagsasalita siya ng mahina, dahilan para magpumilit ang mga tao na marinig siya. John, alam mo ba kung sino siya? Lumaki ang kanyang mga mata, tinatakpan ang kanyang bibig gamit ang mga kamay.
Sasabihin ko sa iyo ang sinabi ko sa kanya, akala mo ba may pakialam ako? Paano mo nagawa yun sa kama natin? Hayop ka. Naglakad si John sa hallway, hindi pinapansin ang mga pakiusap ni Maggie na huminto at makipag-usap. Iwan mo akong mag-isa. Umalis siya sa bahay, sumakay sa kanyang truck, at nagmaneho papunta sa liquor store para bumili ng bourbon. Pumarada siya sa Walmart, umiinom ng diretso mula sa bote, pinapanood ang trapiko. Nang tumunog ang telepono, sumulyap siya sa screen at hindi pinansin ito. Patuloy na tumatawag at nagtitext si Maggie. Sa wakas, sinagot niya. Hello, John. Nasaan ka? Umuwi ka na para makapag-usap tayo. Kailangan nating malagpasan ito. Tapos na. Ang ibig mong sabihin si Brett? Hindi. Nagising siya, galit, pinagbantaan ka, at umalis. Mabuti naman. Nasiyahan ka ba sa kanya? Muli, hindi. Huwag na. Wala akong pakialam. John, paano mo ako natanong niyan? Hindi ko maisip na tanungin yan sa babaeng kinasal ko. Huwag ka nang tumawag muli. John, nasaan ka? Ibinaba niya ang telepono at bumalik sa kanyang bourbon. Kinabukasan, naramdaman niya ang sakit ng pagtulog sa kanyang truck. Kailangan niya ng kape at banyo. 7:30 AM na. Bumili siya ng jeans at shirt sa Walmart, tapos nagpalit sa truck. Sa opisina, nakita niya ang 37 messages, 20 emails, at 3 missed calls, lahat mula kay Maggie. Pumasok si Bob sa kanyang opisina, winawagayway ang kamay. Anong kalokohan ito? Iniinom mo ba ito o naliligo ka dito? Amoy Maker's Mark 2019, napakagandang taon. Ngumiti si John. Masamang araw kahapon, mas masamang gabi. Yumuko siya. Kalokohan. Anong problema, kaibigan? Hindi masaya si Maggie. Kung magpapakita ka na amoy niyan, mas magagalit siya. Hayop si Maggie. Tiningnan ni John si Bob. Hindi mo yun ginawa, di ba? Nagbibiro ka ba? Ginawa ko bago mo pa ako galitin. Anong problema? Umuwi ako ng maaga. Nasa kama ko siya, sa kama ko. Oh, kalokohan. Sigurado ka ba? Tumayo ako sa pintuan, tumingin. Ipinakita niya ang kanyang naitikom na kamay. Sinuntok ko siya ng malakas. Oh, kalokohan. Isang tao mula sa law firm. Hindi siya sumasagot sa mga tanong noong umalis ako. Mahinahon na tanong ni Bob, sinira mo ba siya? Hindi. Hahabulin niya ako, yang kalbong yan. Mas mabuti pa kung ikaw ang gumawa. Isang crime of passion, ngayon premeditated na. Hayop ka. Alam ko. Mahal ko siya. Bakit? Hirap na hirap ang kanyang boses. Ibinigay ko sa kanya ang lahat, mas minahal ko siya kaysa sa inaakala kong posible. Bakit? May tumulong luha sa kanyang pisngi. Tinanong mo na ba siya? Hindi. Ayaw kong makipag-usap sa kanya. Hindi ka makakakuha ng mga sagot kung hindi mo gagawin. Alam ko. Ayaw kong malaman. Hayop ito, kailangan kong maglaho. Aalis ka na. Sobra tayong nagtrabaho ng husto sa lugar na ito simula nang magtapos tayo. Huwag kang sumuko. Hindi ko kayang bilhin ang share mo. Aayusin natin yan. Sasakay ako sa isang bangka ngayong hapon. Tatawagan kita kapag nakarating na ako doon. John, wait, saan ka pupunta? Hindi ko malalaman hanggang makarating ako doon. Tatawagan kita. Patuloy mong bayaran ang aking sahod. Kung nagiging hindi patas, tawagan mo ako at aayusin natin yan. Patuloy akong gagawa sa disenyo mula sa bangka. Kapag nakapag-ayos na ako, ay padadala ko ang aking bagong bank account info para sa direct deposit. Kinuha ni John ang kailangan niya at bumalik sa kanyang truck. Huminto siya sa bangko para magbukas ng bagong account at kumuha ng starter checkbook bago mag-iwan ng note kay Bob at magmaneho papunta sa marina. Maingay ang dock nang marating niya ang kanyang 33, Grady White yacht. Ito ay 11.5 feet wide na may maliit pero maluwag na cabin at upgraded na 560 gramo fuel tank. Ang dalawang Yamaha 350 motors ang dahilan para maging mabilis ito. Sumandal siya, nakatingin sa mga GPS screens,
Kinakalkula ang distansya, fuel consumption, at provisions. Kasama sa kanyang ruta ang paghinto sa Virginia Beach, Charleston, Jacksonville, Cape Canaveral, Fort Lauderdale, at Nassau. Sa ilang daang milya sa isang araw, inaasahan niyang mararating ang Nassau sa loob ng 1 linggo o 2, depende sa panahon. Maaaring maantala siya ng isang bagyo mula sa Gulf, pero umaasa siyang pupunta ito sa Hilaga. Nakatulong ang pagpaplano para ilihis ang kanyang atensyon mula sa kanyang sakit. Kailangan niyang umalis ng mabilis, natatakot na matagpuan siya bago siya makatakas. Kapag nasa dagat na, alam niyang mag-isa siya ng matagal, haharapin ang mga panganib ng solo travel. Tumunog ang kanyang telepono, pero hinayaan niya itong mapunta sa voicemail. Ang mensahe ay nagsasabing, kailangan mo akong kausapin, huwag mo lang kaming talikuran. Ito ay ikinagalit niya, huwag mo lang kaming talikuran. Naisip ba niya yon noong nakipagtalik siya kay Pumper? Tinawagan niya siya, John, nasaan ka? Nag-aalala ako buong gabi at araw. Nasaan ka? Wala nang pakialam. Gusto ko ng mga sagot, John, umuwi ka na lang at makipag-usap. Pakiusap, huwag kang sumuko sa amin. Sumuko ka na. Naalala mo ba ang event sa school? Isang pagkakamali yun. Dapat pinagkatiwalaan ko ang aking intuwisyon imbes na ang aking puso. Ngayon hayop ako. Nakaupo si Maggie sa kanyang desk, nakatingin sa isang picture ni John, tanda't nakangiti habang may hawak na isda. Palagi siyang nangingisda o naglalakbay para sa trabaho. Naglakbay siya kasama niya ng ilang beses pero kinamumuhian niya ang mga lugar na pinuntahan niya, tulad ng Mountain Home, Arkansas, o Monroeville, Alabama. Noong huling sumama siya sa kanya, nasa oilfield siya sa hilaga ng Guatemala, at miserable siya. Alam niyang reklamo siya, nagrereklamo habang nagtatrabaho siya sa init. Pagod na pagod siyang bumalik, at kinaladkad niya siya sa mga parties. Ayaw niyang magtrabaho siya, pero kailangan niyang maging abala. Nag-aral siya ng law school, kumuha ng kanyang degree, pero nagpa siya na magtrabaho bilang isang paralegal. Gusto niya ang excitement ng legal environment, ang malalaking cases, at ang energy. Isang araw, tinawag siya ng isang junior partner sa kanyang opisina. Maganda at kumpiyansa si Maggie, alam na ang kanyang itsura at personalidad ang dahilan para maging valuable asset siya. Maggie, mayroon kaming isang interesting na case na pinapabilis. Ito ay isang land deal na kailangan ng city approval. Kailangan namin ng isang taong handang mag-overtime. Interesado ka ba? Mukhang interesting. Saan ito? Sa labas lang ng Washington, D.C., sa Maryland. Tama ang zoning, kaya kailangan lang namin ng city approval. Magtatagal ito, at kailangan ko ang iyong tulong. Interesado ka? Mukhang masaya. Hindi niya maintindihan kung paano ito nangyari. Ang mga late night sa opisina ay humantong sa dinner outings, una sa isang deli, tapos isang magandang restaurant, tapos isang club. Ang pagsasayaw ay isang masayang takas. Wala si John mula Lunes hanggang Huwebes, uuwi sa Biyernes. Alam niyang lumampas sa linya ang sayaw kay Brett. Ikinatuwa niya na gusto siya nito. Ang pagbibigay sa kanya ng kaunting push ay hindi makakasakit, di ba? Hindi natin ito pwedeng gawin, Brett. Kasal tayo, pero hindi sa isa't isa. Brett, huwag. Pakiusap, huwag dito. Sinuri ni John ang panahon. Sapat itong kalmado para marating ang Virginia Beach. Plano niyang mag-refuel doon, tapos magtungo sa Charleston, iiwasan ang Oregon Bay. Pagkatapos ng isang grocery run, pinatay niya ang mga makina, hinayla ang mga lubid, at iniwan ang bay. Sumulyap siya pabalik sa kanyang truck, nararamdaman na parang iniiwanan niya ang isang matandang kaibigan. Itinakda niya ang autopilot sa Chesapeake, itinali ang bangka sa guest dock, at kinuha ang kanyang telepono, 54 texts, 30 emails, at 5 calls mula kay Maggie. Kailangan niyang harapin ito. John, nasaan ka? Kailangan mo akong pakinggan. Wala itong ibig sabihin. Pinag-uusapan mo ba ang kasal natin?
Hindi. Ang ibig sabihin nito ay nagsinungaling ka, at tapos na ang kasal natin. Kailan nagsimula, John? Pakiusap umuwi ka na. Kailangan nating mag-usap. Hindi na ako uuwi. Nasaan ka? Wala na. Hindi mo ako makikita. Umalis ka ng bayan. Saan ka pumunta? Wala. Dinurog mo ang puso ko. Nasira ang boses ni John. Hayop ka. Huwag mo na akong tawagan. Patay na ako sa iyo. Palem. John. Pakiusap, huwag kang umalis. Pakiusap. Bye. Maggie. Magkaroon ka ng masayang buhay. Brett. Umalis na tayo. Wala na si John, at hindi ako inaasahan ni Barb. Nagulat si Maggie pero sumunod kay Brett papunta sa kanyang kotse. Habang nagmamaneho pa uwi, sinuri niya ang kanyang telepono, nakakaramdam ng takot at pagkabalisa. Nagduda siyang muli, nagagalit. Bakit palagi siyang nasa daan o nangingisda? Nagpasya siyang gagawin niya ito ng isang beses at kakalimutan. Hindi malalaman ni John. Dumiretso siya sa bedroom at nagising ng alas 11. Brett, huwag, hindi natin ito pwedeng gawin muli. Halika na, Maggie, nagustuhan mo ito. Tumahimik ka, Brett, hindi na ito mangyayari muli. Maggie, ngayong napasakin ka na, hindi ko alam kung kaya kong makipagtrabaho sa iyo nang walang iba pa. Maaaring makaapekto ito sa iyong trabaho. Brett, ano ang kailangan para tumigil ito? Mahal ko ang aking asawa. Sisirain niya tayo kung malalaman niya. Umiyak siya. Isang beses pa, tapos pag-iisipan ko. Sumpa ka, John. Ano ang ginawa kong mali? Bakit hindi ako sapat? Sobra ko siyang mahal. Nagpasya si John na hintayin ang isang bagyo imbes na ipagsapalaran ang maalon na dagat. Bumili siya ng isang folding chair at umupo nanonood sa mga taong dumadaan. Hindi niya mapigil ang isipin si Maggie at Brett. Ang mga alaala ay kumikislap sa kanyang isip, pinupunit ang kanyang puso. Naalala niya ang unang beses na nakita niya siyang tumatawa sa student center, ang kanyang buhok na nakakakuha ng